Hello bro, ito na yung vid about dun sa kung paano i-set up yung floating trem. Yung unang tanong is paano pag meron na siyang string tapos papalitan mo siya ng new strings. So ang pinakamadaling gawin natin, huwag mong kakalasin lahat ng strings. Kumbaga kung naka-set up na siya na maayos at komportable ka na dun sa settings na yon, pinakamagandang gawin, isa-isahin mo siyang palitan. Like, ang gawin mo muna, iset mo muna yung fine-tuning sa gitna para may space ka na mag-tune either na itaas mo o ibaba mo. Ngayon, ayan, ang susunod natin gawin, luluwagan mo yung locking nut na E tsaka B. Tapos, aalisin mo itong first string, papalitan mo siya ngayon. Pag napalitan mo na siya, itimpla mo ngayon dito sa timpla na standard na lahat. Natimpla mo na siya na standard. Ang gawin mo, stretch mo siya. Pag na-stretch mo, mahahalata mo, bababa siya o tataas. Magiging flat o kaya magiging sharp. So, itimpla mo ulit. Tapos, stretch mo ulit. Huwag kang tumigil hanggat hindi siya bumabalik dun sa standard tuning na gaya ng mga nandito sa taas. Pag natapos mo yon, isunod mo yung second string. Kung ano yung ginawa mo sa first string na pag-stretch, pagpalit, ganun din. Huwag kang titigil hanggat hindi rin siya natutono ng standard. Ngayon bro, ang gawin, pagkatapos ng first and second string, ilock mo na siya. Kung ano yung ginawa mo dito sa first string at second string, ganun din ang gagawin mo dito sa third to sixth string. Okay? Stretch mo din siya hanggang sa mag-standard siya, gano'n. Tapos, mahalata mo, pag nakalock na siya lahat, mag-iiba na naman yan ng tuning. Kumbaga, either flat, o kaya hindi sila pare-pareha. Pare-pareho pala. Ngayon, yun ang silbi ng fine-tuning. Dito mo siya ngayon itimpla. Pag nakuha mo yung tamang timpla niyan, eto na siya. Bagong palit ko din lang yung strings na to. Yun ang importante bro, yung i-stretch mo siya bago matimpla. Ngayon, ang isa pang option dyan, yung isa pang tanong mo. Dahil yung sayo is yung CPS ba? 0-point system na edge, hindi yung 0-point na ball bearing na ZR tremolo. Ang pagkakaiba kasi ng ball bearing na ZR kaysa dun sa traditional tremolo, ito kasi knife edge. So nabanggit nyo rin na pag nag-down ka or up, nagfa-flat tuning siya o kaya nag-sharp tuning. Ang isa kasing sakit ng mga sharp, ng mga knife edge, pag hindi siya well lubricated, nag-i-stick yung metal to metal niya. So hindi siya bumabalik dun sa tamang level niya, kahit sabihin mong naka-CPS siya, naka-0-point system. Dahil nagre-rely yun mismo dun sa lubrication para at least maganda yung flow ng tremolo. Ano ba yun? Ito, hindi siya naka-ZPS, hindi siya naka-0-point. Ordinary trem lang siya. Pero, yung tuning stability, yan. Ganun pa rin siya. Dahil, well lubricated siya, pati dito. Lagyan mo rin siya. Tsaka yung dalawang edge. Yan, dalawang tornilyo. Ngayon, about dun sa action. Fret buzz. Minsan kasi nagkakaroon ng fret buzz ang isang gitara kung masyadong mababa yung action. Tsaka hindi magandang neck relief mo. Tsaka kung masyadong straight. Ngayon, kung hindi ka sanay mag-adjust ng truss rod, mas mabuting dalhin mo lang siya sa luthier. Baka masira mo lang yung neck. Kasi pag harap, pag dito paharap ka, talikod pag right, going right,
hihigpitan mo siya para maging straight. Going left, luluwagan mo siya para maging bow. Yun lang mga dapat mong i-consider pagdating sa fret buzz. Ang truss rod, hindi siya nag-a-adjust ng action ng gitara. Yun ang nag-a-adjust ng neck relief, tsaka minsan fret buzz, pero hindi action. Ang action dito, kung gaano siya kataas, tsaka kababa. May naman about dun sa ZPS na trem, di ba may Rosca sa likod yun. Eto naman siya. Dali lang. Yan. Tulad yan, di ba? Ang maganda ka sa ZPS, pag hindi ka sanay dun sa mga traditional trem, bumabalik siya dun sa dating level niya. Nagsi-0 point siya. Meron ng mga ZPS nun. Yung Hip Shot, Floyd Rose, meron ding ZPS na nabibili na separate. Tapos, meron ding backbox na gold do, yun ang tawag nila. Baling Ibanez, tsaka yung ZPS na to, hindi na bago to, matagal na to. Mga 80s pa siya. So, ang ginawa lang ng Ibanez, ginawa nilang parang mas modern yung dating. Which is mas madali, dahil naglagay lang sila ng roller dito para hindi ka na magbukas, para i-adjust din yung tension ng springs. Yun. Ang kaibahan nung ZR Tremolo dun sa traditional trem, gaya na sinabi ko kanina, ball bearing siya dito. So kahit hindi mo nalagyan siya ng lubrication, mas smoother yung operation niya. So hindi ka na rin mag-aalala pagdating dun sa kung level ba siya o hindi, dahil nga dun sa stabilizer niya. Kasi nahalata ako, mas accurate ang ZPS system pagdating sa mga ball bearing. Kasi mas smoother talaga yung pag-flow niya. Pagdating naman sa mga edge knife na tremolo, pag may ZPS, yun nga yung sakit. Pag hindi mo naalagaan yung ng lubrication, nagdidikit yung metal. Okay bro, sana na-explain ko yun. Okay.